Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan nyo kami ng pinsan ko explore ang Benguet at Sagada. Hi guys! So 10:30 PM na kami umalis ng MOA. So pupunta kami ng Sagada. That's our destination. Pero meron kaming side trip ng Benguet. Kamalas-malasan ko pa. Joiners kasi kami ng pinsan ko. Likod kami napaupo. Tapos sobrang bilis nung aming driver mag-drive. Buti na lang talaga kasama ko tong pinsan ko. At least kahit papano nalilibang-libang ako. Ang hindi ko lang talaga nagawa ay yung matulog. 24 hours akong gising sa aming first day. Kasi hindi talaga ako komportable sa biyahe. Ang hirap kapag claustrophobic. Pero yun nga, mga around 5:30 AM na kami nakarating ng Benguet and kumain muna kami bago kami pumunta sa entrance sa aming first destination or let's say first venue na pupuntahan namin. Hindi ko nga ina-expect na sobrang lawak pala ng lilibutin namin dito. Eh di ba nga wala akong tulog pero buti na lang napakaganda talaga ng view dito. Tapos ang ganda ng sunrise, yung napapalibutan ka ng bundok, tapos sobrang daming bulaklak. Kahit wala akong tulog, parang nag-recharge na din ako bigla. After namin libutin yung flower farm, bumiyahe na kami going to Sagada. Pero nag-stop over muna kami dito sa may highest viewpoint sa Benguet. Photo ops lang, nagpa-picture kami ng mga kasama ko kahit hindi pa naman kami mga ganun ka-close. Tapos nag-picture na din kami ng pinsan ko bago kami dumiretso ng Sagada. Sobrang na-enjoy ko talaga yung biyahe na to kasi na-realize ko pwede palang buksan yung bintana sa gilid ko dito sa van. Kaya hindi ko na din nagawang ubidlip. Yung katabi ko nga tulog na tulog pero ako eto sobrang gising na gising kasi ninanamnam ko talaga lahat ng nakikita ko sa daan. 11:30 na kami nakarating ng Sagada. So, nag-lunch muna kami bago kami mag-check-in dun sa aming magiging bahay ng 3 days. So, dito ang aming room. Third floor. Two o'clock pinababa na kami ng unit namin kasi pupunta na kami sa aming first destination dito sa Sagada. Ngayon din talaga kasi yung day 1 namin, partida ha. Gising ako niyan more than 24 hours. Tapos di ko na-expect na sobrang layo pala ng lalakadin namin dito. Kakapo. Labo. Ito yung middle papunta dun sa may hanging coffins. Buti na lang talaga meron silang store dito kasi wala akong dalang tubig. Tapos sabi ng tour guide namin kung saan kami damaan, dun din kami dadaan pabalik. Puro kami pababa. Ibig sabihin, paakyat kami pabalik. Kaya bumili na ako ng madaming tubig para hindi ako manghina. Ayun na nga. So, nung nakarating kami dito sa hanging coffins, nagpahinga lang kami ng pinsan ko habang nagpipicturean yung mga kasama namin. Tapos bumalik na din kami para pumunta sa second destination namin. Grabe yung inabot kong pagod at gutom sa first day namin. Tapos yung second destination namin sa Maging Cave. Pababa din siya. So na-realize ko puro paakyat pa rin kami. Yung kasama ko nga di ko na makausap kasi pagod na din. After namin sa cave, nag-dinner na kami ng pinsan ko para makapahinga na ako kasi sobrang antok na talaga ako. Tapos 3 AM pa yung gising namin kinabukasan. Morning! Nakakaya umabo. Hi! Good morning! Layo pa po. Nag-selfie wala pala. Buti na lang binigay ko yung bag ko dun sa tour guide. Nagtataka kasi ako kung bakit. Nagtataka ako bakit sobrang bilis ko hapuin. Yun pala. Sobrang bigat pala talaga ng bag ko. Hindi ko alam. Hindi ko napapansin.
Big. Kaya mo pa ba? Kaya pa niya? Yay! Ito na kami sobrang fog. Napagod. Pin! Parang ang puti ko dito sa taas ng bundok. Parang dito ko bilong. Spider chamber. Dali na! Agad! Woo! 1, 2, 3. I love you, Rosel! Di wow! Happy birthday, Len! Gender daw ng pine trees. Ginerve pa nga yun. Oh. Ngayon ko na-realize. Sa Sagada ay bawal sa mga taong tamad maglakad. Kasi grabe. Grabe talaga. Wow! Akala natin magkakopy tayo, mag-beer pala. Third day na namin ngayon at pauwi na kami, pero bago kami umuwi, dumaan muna kami ng Banawe para makita yung view ng rice terraces. Kaso sobrang foggy, dito na din kami nag-almusal. Akala ko nga dadaan pa kami ng Baguio, pero hindi na pala kami dun dumaan kasi sana dun ako magbe-birthday. Oo, birthday, dahil ngayong mismong uwi namin, yun yung birthday ko. And yun na nga, ito na din ang dahilan kung bakit nagsagada trip ako, para i-celebrate na din yung aking another year. At dahil hindi na nga kami nakadaan ng Baguio, sabi na lang ng pinsan ko, mag-dinner na lang kami pagdating namin ng Manila. Tapos pagdating namin doon, yun, nagpaalam na lang din kami sa mga kasama namin and nag-Vikings kami kasi may nalaman kami na lahat pala na may birthday ngayong araw is free. Nagulat din ako pero ang saya sa loob kasi nasa buffet ako, biruin mo ba naman, free ako. Parang ang naging bill na lang namin dito is yung bill ng pinsan ko. Kaya in-enjoy ko talaga yung mga nakahain na pagkain. So after namin mag-dinner, nagpunta na kami ng terminal ng pinsan ko. Dito na din kasi kami maghihiwalay kasi papunta siya ng Cavite tapos ako pa uwing Batangas. Sobrang thankful ako kasi nakauwi kami ng safe and sobrang thankful ako kay God kasi na-enjoy ko tong travel na to, na-enjoy ko tong birthday ko, nakapag-unwind ako, nakapag-relax, nakabawi ako sa sarili ko. Yun lang, ingat!